Sinasabi din po kasi ng SEC, ito po'y proteksyon laban dun sa mga tinatawag pong predatory lenders po natin. Pero kung makikita po natin ngayon, actually even online, ang dami pa rin pong mga unregistered saka mga illegal lending apps. Paano nyo po muna ito sinasawata? Yan Kasi ang mukhang yun malaking ang isa sa problema. mga problema din eh. Kasi itidivide natin sa dalawang grupo, yung registered sa SEC. Actually, sila lang ang talagang makakaya natin na mapasunod dun sa 10% interest per month. Yung mga unregistered, yun ang hinahabol natin sa tulong ng CIDG at saka ng NBI na mapigilan kasi hindi naman sila registered kaya wala naman kami i-revoke na lisensya, pero meron kami mga enforcement para sila ay mapasarado at sa tulong ng mga PNP at NBI ay talagang isarado talaga. Kaya ang problema nga online ito. Kaya ang aming advice sa ating mga kababayan, huwag kayong umutang doon sa hindi registered sa SEC. Marami naman po. Sa ngayon po, merong 104 registered online platforms at pinag-aaralan din po namin na i-lift na yung moratorium. Kasi po mga nung mga almost 5 years ago, nag-declare ng moratorium ang SEC na hindi nagbibigay muna ng lisensya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!